This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako naman po si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng isang exciting na kwento ng pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Lou. Ayan, binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, paki-subscribe and like na po. At kung meron po kayong mga kwentong pagbabago rin naman, gusto nyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay or mga comments at tanong, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky? Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Lou, hindi papatalo at papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya. Kahit nga po yung mga driver na nagdadrive sa mga oras na ito, ano man po ngayong ginagawa, nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay, kumakain, o ano pong ginagawa po man ninyo ngayon, ay nako, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa comment na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya DJ Lou, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga ka-TikTok. Unahan ko na dito, DJ Lou, si Sir Art Christian Roda, ito talaga palagi itong nakikinig sa atin. Sabi niya, Happy Tuesday evening everyone. Sabi niya, from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Noveleta, Cavite. And of course, Ma'am Teresita Galapon, maraming salamat po. DJ Lou, baka may gusto ka diyang batiin. Ayan, nandito si Sister LV Sadyasa Marahas. Ayan, binabati po namin kayo at gusto ko pong batiin ang aking family dyan sa San Pablo City, Laguna. Nandyan po ang aking baby, si KD. Hello kung kayo'y nakikinig. Pati na rin ang ating mga technical team dito sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Ayan, DJ Rocky? Yes, kung gusto niyo pong ma-shout out, may mga gusto kayong batiin, may mga birthday, anniversaries, nako, mag-comment na po kayo sa ating comment section o kung taga saan kayo para mabati at ma-shout out po namin kayo. Ayan, meron na si Ma'am Meme Gaspar Lotilla. Good evening po. Hello din po. Magandang gabi din po sa inyo. Kaya DJ Lou, sino ba yung ating makakasamang guest ngayong gabi? Ayan, so ang guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Kuya Eman Quinto. Hi Kuya Eman, kamusta ka ngayong gabi? Hello po. Sige, Kuya Eman, bati ka muna. Ako, binabati ko po lahat po ng mga sa Masinop Church. Hello po sa inyo. Gandang gabi. Ayan. Baka may mga gusto kang names na batiin. Baka may mga kasama ka ngayon. Ay, mga kasama ko po dyan po, mga sila Ate Mabel, si Rhea, si Eljane, at sila Joyce, Des. O nga, magpakita kayo para ma-mention daw kayo at ma-shout out. Baka magalit sila, di mo sila ma-shout out, Kuya Eman. Sige. Ayan. So ngayon, Kuya Eman, para mas talo kang makilala ng ating mga ka-TikTok na nakikinig ngayon, no? So, can you give us a short background or tell us about yourself? Kung ikaw ba ay single, married, ano bang pinagkakaabalahan o ginagawa mo at taga saan ka? Sige po. Ako po si Emmanuel Quinto, 33 years old, married, meron na pong 3 kids, at ang work ko po ngayon ay isang MC taxi rider po. Oh. Yan ba yung parang mga Grab? Opo. Tama ba? Oh, I see. Ang bali ang sa amin po ay yung mga tao po yung mga dala po na pampasahero po, ganun. Ilang years ka na dyan, Kuya Eman? Ano na po, almost 10 years na po akong
gaganto po yung aking work. Matagal na rin. Oh, matagal na. Kamusta Malakas naman? po kita. Medyo, yung medyo nung unang-una pa lang, medyo maganda, pero ngayon, syempre, taas na po ng gasolina. Kaya, oo nga. medyo nakakabuhay pa, pero okay pa naman po. Kayo po ba ay may pamilya o single? Married po. Meron na po akong married. 3 anak po. Oh, Babae, Ang lalaki. panganay po is babae, tapos yung pangalawa, pangatlo po, 2 po lalaki. Baka gusto mong batiyan ng iyong family, Kuya Eman. Hello po sa asawa ko, Rhea. Hello. Tapos, 2 anak, ay sa 3 kong anak, Aliyah, tsaka Enoch, pati Elijah. Hello. Wow. Alright. So, grabe na. Yung sasakyan ba na yan, Kuya Eman, ay sarili mo o nagbaboundary ka? Ano po, inuhulugan po. Motor. I see. Ayan yung mga sa motor pala, yung mga parang angkas? Opo. Move Ah, it po, siya ka- kung specific po. Okay. Oh. So at least kahit papano ay kumbaga nakakatulong naman to sustain yung pang everyday na life at sa panggastos sa family, no? Opo. May pang-araw-araw naman po. DJ Lou, sige, unahan mo na para mas lalo pa nating makilala si Ayan, Kuya sige. Eman. Tayo ay dumako na sa ating tanungan. Sino nga ba si Kuya Eman nung before Christ? Po, dati, bago pa po ako ma-convert, kasi converted po ako. Bago po ako ma-convert, ako po yung bata na lagi pong laman ng computer shop. Oh. Mahilig po ako sa mga computer games. Dota. Opo, mga ganun po. Dota, ganyan, Counter-Strike. Dota. San-san po nakakarating, kasama ng mga kaibigan. So gaano katagal, Kuya Eman, na talagang naging addiction mo ba so far yung mga computer games, ganyan? Hindi naman po siya ganun ka-addict na sa computer games. Pero parang na po siya parang talagang naging hobby ko talaga po siya nung bata po ako. Naging ko rin po siya, source of income nung ako po'y high school. Opo. So kumikita pala doon sa mga laro? Paano? Ganun Huwag din po. nating alamin kung paano kumita sa ganung laro, DJ Lou. No, mamaya, marami pang gumaya. Nga sabi Oo niya. nga. Anyway, Tama. so Kuya Emma, no, like, sa mga experiences mo na yon, yung life mo bago yung Kristo sa buhay mo, ano ba so far yung mga karanasan na hindi mo makakalimutan? Baka may mga encounter ka na ba during those time na talagang masasabi mong naka-apekto sa life mo before? Yung friendship, siyempre, mga kaibigan ko na lagi kong kasama, mga kasama ko po sa kalokohan, sa kasayahan, mga ganun po. Ayun po yung mga tinetreasure ko po hanggang ngayon pa rin po. Pero so far ba, Kuya Eman, may mga, yung kabataan mo ba, may mga nagawa ka ba ng mga bagay na alam mo talagang hindi maganda nung hindi mo pa kilala yung Panginoon sa iyong buhay? Meron po, madami. Kaso, kagaya ng yan nga, yung pag income, nagiging source of income ko yung computer games, ganun. So, ganun po siya. Di ba sa computer games so far, marami yan yung mga barkada. So, hindi mo ba naranasan, Kuya Eman, yung like yung may mga inuman, may mga bisyo, Ay, nakipagrambulan, yun alam mo yun? tinatawag na trash talkan, mga ganun. Yan po ang madalas Talaga po. nagmumurahan, Opo. kumbaga. Murahan, damayan, pati buong angkan, ganun. Oh. Pero pagdating naman sa mga vices o bisyo, Kuya, may mga na-try ka din po ba? Wala naman po kasi well-guarded naman po ako ng father ko tsaka mother ko po nung po. Ang lang po talaga computer games lang po. Kamusta naman ang relationship mo with your parents? Sa parents ko, okay naman po. Although na product po ako ng broken family, pero yung relationship ko po sa parents ko is okay naman po. So, ikaw ay lumaki sa iyong mama o papa? Po sila nagpapasapasahan po. Minsan sa father, minsan sa mother, ganun po. So far ba masasabi mo, Kuya Eman, na naka-apekto din yung pagkakaroon ng broken family growing up? Po, malaki po. Kasi Kagaya ng kung hindi po sila halimbawa, hindi ko naman po sila sinisisi totally, pero kung hindi po sila naghiwalay, siguro mas nag-guide po ako sa mas tama, kung ano po rin. Pero siguro po na yun din talaga po ang will ng Panginoon. Kaya siguro kung hindi po ako naging product ng broken family, baka hindi po ako nandito. Baka nasa ibang lugar po ako. Ganun.
I see. Pero so far, ikaw ba nun, Kuya Eman, like, yung pagiging hilig mo sa computer games, paano naka-apekto yun naman sa pag-aaral mo? Yun, lagi po ako nagkakating. Lagi po nag-over the bakod. Kasama po yung mga klase ko, tapos diretso po sa computer shop. Yun. So, I bale see. doon talaga umiikot ang buhay mo sa Opo. computer games. Opo. So far, Kuya Eman, like, during those times na medyo may time pa tayo, gusto lang din namin malaman at ng mga ka-TikTok natin na ano yun talagang hindi mo makakalimutang pangyayari sa buhay mo nung panahon na wala ka pang Panginoon. Hindi mo pa talaga ganun kakilala yung Panginoon sa buhay mo. May mga life and death experience ka ba yun? Talagang matitinding brokenness? Siguro yung batang-bata pa po ako, hindi ko talaga makakalimutan yun, nasagasaan ako ng motor. Kasi layas po talaga kasi ako nung bata eh. So, ano nangyari after that? Dinala po ako sa hospital, syempre, tas kinausap po ng mother ko yung nakasagasa sa akin, tas napanagutan naman po yung yung aksidente. Pero parang naging po yun sa akin trauma na pagtatawid, sobrang ingat na ingat ako nun. DJ Lou, na-mention kasi niya na converted siya. So, pwede ba namin malaman, Kuya Eman, kung saan kang galing na religion before, bago ka naging Adventist? Galing po ako sa JIL po. JIL Apo, is... Jesus is Lord Church Movement. Apo. JIL. So, kumusta yung life mo pala? So, ikaw ay lumaki talaga sa isang Christian family pala? Bali yung hati po ang father ko po is devoted Catholic. Tapos ang mother ko po ay doon po galing sa JIL. So, paano yung paiba- set up? Pagka nandun po ako sa father ko, syempre, po ako, Catholic, diadala po ako sa Tapos pag nandun po ako sa mother ko, yun, diadala naman po ako sa JIL. Ganun po ang setup po lagi. I see. So, growing up with that kind of setup, Kuya Eman, like, hindi mo ba masasabi na talagang, kumbaga, naging devoted ka din pagdating sa faith mo o yung sa relasyon mo sa Panginoon? Since dinadala ka ng father mo sa church nila, tapos nandun yung mother mo, pag nandun ka naman. Nagkaroon po ako ng syempre, questions. Bakit si Papa ganito ang paniniwala? Bakit si Mama ganito? So, bakit hindi sila nagkakapareha? Bakit minsan nag-aaway sila tungkol sa religion? So, yun, nagkakaroon din ako ng question, curiosity, gano'n. Pero so far, like, growing up with that kind of setup, ano talaga yung parang pinaka naging malaking question sa'yo when it comes to faith? Kasi magkaibang religion yung parents mo. Yun, ang pinakamalaking question ko talaga noon is, ang tanong ko sa sarili ko noon, lalo na nung teenager ako, is sino ba talaga si Jesus? Kasi iba yung Jesus dito sa kabila, iba yung Jesus dito sa kabila. So, sino ba talaga yung Jesus? At anong Jesus yung sa kanila yung nagsasabi ng sino ba talaga yung Jesus? Yun. Oh, I see. So, nako, DJ Lou, mamaya malalaman natin kung paano niya nakilala talaga, kung sino ba talaga si Jesus sa buhay niya. And, nako, bumabaha yung ating comment section, Kaya DJ nga. Lou. Pero Batay muna tayo bago Oo tayo nga. Sige, medyo may konting time pa. Siguro, batid quickly, DJ Lou, no? Unahan ko na dito si Bia, Jonah Bing. Good evening po. At kay Des ano ba to? Legwe. Sabi niya, good evening, God bless sa inyo pong guest for tonight. At kay Ma'am Kim Denso, sabi niya, happy evening, Masinop SDA. DJ Lou, ikaw, baka may nakikita ka dyan. Ayan, nandito si Sir Roland Solomon. Sabi niya, hello po ma'am, here from Coronadal City, South Cotabato. Wow. Pwede pa ba request ng prayer? Yeah, sure po. Sige, ipadala nyo lang yan sa ating comment section at ipananalangin po namin kayo. Nandito rin po si Mama Bell RL. Happy evening po. Shout out po sa Masinop Church, brethren. Yes, Ayan. hello po sa Masinop Church. Ay, DJ Nako, Rock, alam mo ba ito si Kim Denso? Siya yung guest natin noong nakaraan, di ba? Naaalala mo pa? Oh, I see. Oh, kaya pala sabi Hindi, niya. kami pala yun ni DJ Mary Me. Oo. Oo, wala ata Oo. ako nun. Ayan, ang sabi niya, pakibanggit po kami ni Lab, kuya. Andito din po kami. Ayan. Sabi ko sa'yo, kuya, may nakakalimutan kang batiin. Ayan, nila po DJ sa mga Rock. kasama po ninyo. Andyan ngayon sa studio. Oo. And of course, mamaya pa po, yung mga nagko-comment pa, babatiin po namin kayo. Magkakaroon muna po tayo ng short break. So bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may
ipinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:20 p.m. atid sa atin ng Philippine Standard Time. Ito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po hindi pa nakaka-subscribe at like, ay mag-subscribe na po kayo and like. And if meron po kayong pa-shout out, mga pa-comments at kwento or tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga gusto pong makakuha ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, meron po tayong ipinamimigay. Libreng-libre po ito, no? Nandito ang Huling Pag-asa, 3 mensahe para sa balisang mundo. Ayan, nandito rin po ang pag-asa para sa mga
Panahong Maligalig. Nandito rin po ang Lagpas pa sa Kahya ng Imahinasyon and 10 Commandments Twice Removed, pati po ang ating Bible Study Guide na Explore. Muli, kung gusto niyo pong makakuha nito, makatanggap, ito po ay libreng-libre. I-comment lamang po yan sa ating comment section o di kaya naman ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock? Yes, bati muna tayo, DJ Lou. Bumaba ang ating comment section. Unahan ko na dito si Kuya Terry. Ayan, actually, Kuya Terry is from Papua New Guinea. Ayan, tama ba Papua New Guinea? Ayan, hello Kuya Terry, pero Tagalog yung kanyang comment dito. Siguro tinranslate niya ito. Pero, hi Kuya Terry, good evening and thank you for watching with us. And regards, kasama namin siyang missionary before ito sa AWR. And also, kay Ma'am P. Mendoza, ayan, nag-share siya ng kanyang prayer request at isasama po natin yan sa ating pong prayer. And also sa aking father, Rogelio Lokban, and aking nanay, si Christina Lokban. Hello po, Good watching evening from po. Ormoc, Leyte. Hello po. And, ayan, may gusto pa akong batiin dito si Ma'am Rhea Quinto. Sabi niya, ang gwapo po pala ng asawa ko. I think gwapo ito ng Nice ating one! guest. Ayan. DJ Lo, sino pa gusto mong batiin dyan? Ayan, nandito rin si Ma'am Arsenia Bulatao Torio. Good evening po, watching from Balite Sur, San Carlos City, Pangasinan. Hello po. Ano bang ano doon? Naimbag ba yun? Ay, iba, good morning ata yun. So, nandito rin ang pamilya ni Judy Sosa. Ayan, good evening po sa inyo. Hi, hello po. Nandito rin po si Sir Mark Joseph Estojero. Shoutout po kay DJ Me. DJ Me, wala po dito si DJ Me. Excited na sa mga ganap na online Bible study about 28 fundamental beliefs. And also, nandito rin po si Ma'am Lovely Hukamis. Pa-shoutout po kay Nanay Rosemary and Tatay Joel. Mamayang 10 pa po ako makakauwi. Support muna kay Kuya Eman here at AWR Studio. Wow. And also may nagpapabati rin from Ma'am Meme Gaspar Lotilla. Happy anniversary po sa kapatid ko, Rex Gaspar and his wife. Ano to? From Mambusaw, Capiz. God Yan. bless both Happy of you. anniversary Hello po. and happy anniversary po. Ayan. At kung mga di pa po namin kayo nabate, mag-comment lamang po kayo dyan para ma-shoutout din po namin kayo at mabate. Ayan. Sige po. Tayo ay magpatuloy na sa ating kwentuhan. Now, Kuya Emma, nandyan ka pa ba? Hello po, yes po. Ayan. Sige, punta Gising na pa tayo sa naman. exciting. Oo nga. Punta na tayo sa exciting part ng ating kwentuhan. So now, ano yung naging turning point ng life mo? Paano mo na-encounter si Kristo o si Jesus sa buhay mo? Nung time po na nandun po ako sa father ko, sa may Cavite po, syempre meron na po akong mga questions na bumubuo ko sino ba talaga si Jesus. So, nangyari po noon na nag-explore po ako doon sa naglilipat-lipat lang po ako ng TV channel. Tapos wala pong channel, isa lang po yung malinaw, yung 3ABN. Tapos yung pagkakita ko po noon, ang channel, ang program lang po na nagraran is yung tungkol po sa Revelation of Jesus Christ. At ang pastor po nun si Pastor Kenneth Cox. So, yun po. Nung time po na yun, parang na-curious po ako kasi wala naman pong ganun na sa GIL, wala naman pong parang paliwanag tungkol sa Revelation kasi iniiwasan po yun, tsaka yung Book of Daniel. So, nung sinubaybayan ko po yun, doon na po nagsimula yung parang conversion po. So, kumbaga, na-curious ka kasi yung programa talks about the prophecy. Yes po, Tama? opo. Okay. So, can you tell us about that journey, Kuya Eman, yung na-encounter mo yung programa na yon? Paano yung gabi-gabi ba yan? O paano yung naging journey mo sa panonood? At paano ka na-lead at naging Adventist ka at the same time? Ano po yun every morning mayroon po siyang broadcast. Tapos, ganoon din po sa evening. So, ang ginagawa ko po, inihintay ko, bumising po ako maaga, tapos inaantay ko po siya sa morning, tapos pagka napapanood ko, nagno-notes po ako, tapos pagdating po sa tanghali, pinag-aaralan ko, tapos ganoon din po, pagdating sa evening naman po, parang pinagtatali ko po yung natutunan ko, tsaka yung doon po sa program. Tapos doon po na-realize ko na meron palang isang church
na iniingatan ng Panginoon nga sa mga huling araw. Tas iniyak ko sa Panginoon na sabi ko sa kanya, ano bang church yun? Kasi hindi ko pa po alam kung anong church po yung tinutukoy po doon kasi puro quality lang po ng isang church yung sinasabi po doon. Tapos yun, iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko, gusto ko maging member ng church na yun. Tapos hanggang sa mauwi po ako dito sa Manila. Tapos naging worker po ako doon sa GIL. Naging youth leader po ako. Yan po. Tapos, I see. tapos nung pagkaano po noon, nung naging youth leader po ako, yung mga natutunan ko po doon sa sa 3ABN na yun po yung tinuturo ko doon sa sa cell group po sa mga kabataan po doon. Tapos ang nangyari po hanggang sa nalip po doon sa taas hanggang sa na-DA po ako. Tapos yung na-DA na po ako nung time na po na yun, nagpursige na po akong hanapin kung ano po yung church. Hanggang sa nag-chat po ako kasi na dadaanan ko rin po yung program po ni Brother Johnson Amican yung Kapitulo Versikulo po. So yun, nag-message po ako doon kung saan po merong malapit na church, kung ano pong pangalan ng church. Tapos pinaliwanag po ni Brother Johnson Amican yung sa SDA nga. Tapos yung pinasundo na po ako kay Elder Jojo Ribas. Yan po. Praise God, no? Grabe no, nakakatuwa yung story. Yung nabanggit mo, Kuya Emma, na DA ka. Ano sabihin yung na DA? Disciplinary action po. Oh, dahil tinuturo mo yung mga natutunan mo dun sa Opo. programa. Opo. Oh, I Yun, see. yun pati So po ano yung yung Sabat. pakiramdam mo nun, Kuya Emma, na dinisiplina ka at the same time natanggal ka doon sa church ba? Hindi naman po totally natanggal. Tinanggalan lang po ako ng right para mag-share. Opo. Yun. So ano na feel mo na nagsishare ka lang naman tas dinia ka pa? Yun, siyempre na-disappoint kasi turo ng Panginoon yun Bakit ayaw nyo tanggapin? Parang Totoo. ganon po yung naging ko po nun. So from that experience, Kuya Eman, ano yung nagtulak sa'yo na mag-decide na mas lalo pang magpursige? Kasi di ba yung iba parang dito yung kinalakihan ko, dito ako miyembro. Pero paano dumating sa point na umalis ka na dun sa church na yun at talagang nag-seek ka talaga at hinanap mo talaga yung Adventist Church? Kasi po ang hirap po i-refute nung doctrine Parang ang hirap po labanan Kaya syempre hanapin mo na lang. So ganun po yung ginawa ko hanggang sa yung girlfriend ko pa lang po noon, yung asawa ko po, si Sister Rhea. So ang ginawa po namin, habang naghahanap po kami ng church, ang ginagawa ko po, ini-sketch ko pa po kung saan yung kasi wala pa po akong cellphone noon Ini-sketch ko lang po yun, tapos pinupuntahan po nilalakad po namin simula sa amin hanggang doon po sa church. Hanggang sa hindi po namin nakita yung unang church kasi ang expected ko po noon parang mga magagandang building. Hindi ko naman po in-expect na ang church po natin ay mga simple lang, parang mga bahay lang. So, ganun. Hanggang sa hindi namin nakita, tas yun nga, nag-chat na ako kay Brother Johnson Amican, hanggang sa pinasundo na ako kay Elder Jojo. Yun. Wow, grabe. So that time, sabi mong girlfriend mo pa yung asawa mo, Opo. same church kayo before? Opo, same church po kami. Oh, Opo. pero nung na-discover nyo yan, kasama mo di ba siyang nanonood ng 3ABN? Hindi po, ako lang po. Bali, ko lang po siya tinatanong ko lang po siya, maglilipat na ako ng church, sasama ka ba? Siya naman, oo lang. Po. Mabuti na akay mo siya. That's nice. Opo, ganun po siguro Kasi di ba talaga. usually, DJ Lou, kapag Oo. yung karelasyon mo, magkaiba kayo ng faith, tapos, pero di ba usually parang, sige, ano pipiliin mo? Ako, Oo, yung religion na yan. tama. Di ba usually Oo, ganun yeah. Pero nakakatawa, baka dapat maging guest natin yung wife mo next time. Ayaw po. Pwede. Oo nga, kasi nakakatuwa na talagang kahit hindi pa yan nalaman kung ano yung na-discover ni Kuya Eman, talagang willing siyang sumama. Oo, tingnan mo Diba? DJ Rock, palakpakan yung mga kasama ni Kuya Oo Eman nga. dun sa Nakakatuwa. Kaya talaga, DJ Lu, talagang pag nakita ng Panginoon yung desire mo, na talagang Yes. mas makilala pa siya, talagang He will make a way na mas lalo mo pang makita talaga yung hinahanap mo. And for sure, sa mga nakikinig sa atin ng mga ka-TikTok, baka may ganyan din kayo na sa mga oras na ito, baka aksidente nyo lang na napakinggan itong stasyon na ito, baka bigla lang lumabas sa radio station nyo at napakinggan nyo yung mga turo dito, aba,
alam ko po na hindi po ito aksidente. May dahilan at may purpose po ang Yes, Panginoon. Kung amen. bakit po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Baka kagaya po ni Kuya Eman, kayo na din po ang Next makatuklas guest. sa katotohanan na tinuturo po sa Biblia. Yes, DJ Lou. Ayan. So, Kuya Eman, ano ba yung mga pagbabagong nangyari sa buhay nyo? Siyempre, nung na-encounter nyo ng Panginoon, no, nagdodota pa rin ba kayo? Hindi na ma'am, hindi na po. Tsaka, syempre, sa pagkain, naging Oh. mas, na po ako. Ano Mas pa? naging careful. Naging careful na po ako, tapos lalo na yung, yung pagdating naman po sa pagsisimba, hindi naman po ako nahirapang mag-adjust kasi, Sabado, tapos Linggo, mas maganda ngayon kasi Linggo, tulog na lang eh. Uh-huh. So, yun. Sa ano na yan, Kuya Eman, sa journey mo ng pakikinig ng programa, ng pakikinig ng prophecy, ano talaga yung topic na talagang tumago sa puso mo at talagang nagpaintindi sa'yo na ito talaga yung totoong simbahan ng Panginoon, ito talaga yung katotohanan, kumbaga? Ang pinaka paborito ko po talaga is yung mga beasts sa Daniel 7, tsaka yung sa Revelation 13, pati yung 2,300 days. Yan. Ayun ang mga pinaka-favorite ko talaga. Na never mong narinig or na-discover way back Opo. then, no? Kasi po yun doon hanggang Daniel 2 lang tapos na. Di na inaano. So dito, mas nakita mo talaga kung ano yung nangyari noong una, ano yung nangyayari, at ano pa yung mangyayari sa hinaharap, tama ba? Opo. At saka dito po nakita ko na meron pa palang kasunod after ng papacy. I see. So nung time Kuya Eman, na talagang nakapakinig ka na, ito na yung mga nalalaman mo na katotohanan. So kailan ka ngayon, kailan mo tinanggap yung truth at kailan ka nabautismuhan? Na-baptize po ako noon nung June 2015 doon po sa Parañaque. Po. Tapos, Kayo ba ay sabay ng girlfriend mo, ng asawa mo na? girlfriend ko pa lang po siya noon. Bali, 5 lang po kami noon 5 lang expectively. Tapos, yung mother ko po, tinanong ko po siya kung gusto niyang sumama, mag-observe lang. Ayun, sumama naman po siya. Pero noong time na po na mababaptize na po, mag-baptism na po, nagulat po lahat kasi imbis na 5 lang po kami, naging 6 na po kami kasi kasama na po yung mother ko na mabaptize. Wow! So talagang naintindihan din ng mother mo yung faith na na-discover mo. Opo, kasi kinukwento ko rin po kasi sa kanya yung mga natututunan ko sinishare ko rin po. Kaya nung time po na yun na hindi na po nagdalawang isip yung mother ko na nagpaano na rin po, baptize po. Wow, nakakatuwa naman, DJ Lou, no, na nakita natin na, alam mo yun, sa simpleng encounter niya sa isang programa, naakay niya yung girlfriend niya. At the same time, sa pag-share niya, pagkukwento niya, naakay niya yung mother niya. Alam mo yun na talagang masasabi mo na hindi mo pala kailangan tumayo sa isang pulpito o mag-preach, 'di ba? Na masabi mong makaakay ka, kundi kung paano ka mag-share, kung paano ka maging light, kung paano ka mag-testify, could be a way na makadala ka din at makaakay ka din ng kaluluwa sa panan ng Panginoon. Kuya Eman, curious lang din ako, no? Na, syempre, nung na-discover mo na yung truth, at the same time, ito yung kinalakihan mo, hindi ka ba nahirapan nung dati sa linggo ka nagsisimba, ngayon Sabado na, dati kinakain mo yung mga pagkain na ganito, yung mga baboy, yung mga seafoods, tapos ngayon hindi mo na pwedeng kainin. So, paano yung adjustment mo during those times? Sa totoo lang po, hindi naman po ako nahirapan doon sa sa pagkain ng baboy tsaka mga seafoods kasi di naman po talaga kami kumakain nun kasi may lang po kami. Okay na po sa amin mga tuyo-tuyo lang Tapos mga toyo, mantika, mga ganun Tapos doon naman po sa syempre na hindi pa ganun. Doon ako pinaka-nahirapan po talaga mag-adjust yung Saturday kasi sa atin po meron pong Vesper, tapos meron pa sa morning, tapos diretso hanggang AY. So, ayun po yung pinaka-adjustment po talaga na ginawa ko po. Kasi doon sa last, 2 hours lang po yun tapos uwi na, tulog. Tapos dito po kasi sa atin sa SDA is from Friday night to Saturday night. So, sa una ba, hindi ka nahirapan? Kumbaga, nanibago so far? Yun, nanibago po. Kasi di po ako sanay na sa gabi. Tapos,
gigising ng maaga, tapos sisimba na naman, gano'n. Yun po. After those encounter, Kuya Eman, ano na yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon? Siyempre, ang commitment ko sa Panginoon ay i-share pa yung kung ano po yung binigay niya sa akin na nakaalaman, i-share sa iba. Ganun din sa yung testimony ko. Marami pong natutuwa na ganito po yung na-encounter ko. Kasi hindi po lahat na na-encounter ang Panginoon. Yung iba gusto pero wala pang time, wala pang appointed time para sa Panginoon. So, yun. Ayun lang po yung commitment ko po is ma-share ko po yung story ko po sa iba. So, ibig sabihin ba niyan, Kuya Eman, may mga ministry ka ngayon na ginagawa or parte ka ng isang ministry? Sa ngayon po, kumukuha lang po ako ng part sa church pag magsasalita. Yan. Tsaka, ang ko po ngayon is yung sa mga nasusunugan, ayun po ang ko po ngayon na magbigay po ng tulong sa mga nasusunugan po. Mga ganun. Oh. That's nice. So, kumbaga yan yung personal ministry mo, Apo. kumbaga. DJ Lou, baka may gusto kang idagdag. So far, wala naman, pero natutuwa ako, no? From being hindi naman addicted, no? Mahilig sa video games, tas biglang nag-turn around yung buhay. At ang maganda, nakaakay pa siya ng kanyang minamahal at ang kanyang mother. So, wala naman akong further questions. Titingnan ko lang siya, ganda ng ngiti niya eh. Oo. Oo nga, at saka talaga nakita natin, no, Oo. na kung ano yung na-discover niya noon, yun din yung binabahagi niya ngayon, Oo. naging personal ministry niya. At saka, Kasi may- sige, go, sige. Kaya nga may nagkasabi dito sabi ni Ma'am Rosemary Hukami, sabi niya, mga kapatid, kung gusto po ninyong makinig about prophecy, invite nyo lang po si Kuya Eman sa inyong church. O, di ba? Nag-promote na. Ayan. Kung gusto niyo pong malaman yung na-discover niya, ayan, pwede nyo daw po siyang itapat, i-invite para ma-share din daw po sa inyo. Ayan. So, DJ Rock, bati muna ulit tayo dito sa ating Facebook. Yes. Nandito si Sir Joel Hucamies, watching from Tondo. Ayan, baka kilala niyo to. sa mga taga-Tondo. Hello, good evening po at salamat po sa pakikinig sa amin ngayong gabi. At nandito rin nga po si Ma'am Teresita Galapon. Amen and praise God, Brother Eman. Nandito rin po si Ma'am Phoebe Bernabe. Praise God. Ayan, DJ Rock. Meron ka pa ba Yes, nakikita at dyan? kay Ma'am, kay Ma'am or Sir Bato, Montimer Delanya Mabulak, sabi niya, nice one, Brother Eman Quinto, praise God. Ayan, napapraise God po sila sa inyong kwento. At ayan, may nag-reply dito, sabi ni Ma'am Rosemary Hukami, sige lang po anak, lovely Hukami is watching from Masinop Church. Wow, Ayan, very dito sila supportive nag-usap ang sa kanilang chatbox, ano, diba? no? Ang kanilang church. Ayan, magandang gabi Hello po. sa mga taga Masinop Church na nakikinig at nanonood po sa mga oras na ito. So ngayon, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali, kumapit, may awa din ang langit. Umiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako, siya'y kasama mo
hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit. Lahat sa wakas, may pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po inyong kakwentuhan, DJ Rock. Ayan, at ito pa rin po si DJ Lou. Sa mga nais mong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po naming makakasama dito sa studio, ano po, ay kontakin lamang po kami sa numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga nagnanais po ng mga libreng libro na amin pong ipinamimigay, ulitin ko po ulit sa mga hindi nakakinig kanina. Ang lagpas pa sa kaya ng imahinasyon, nandito rin po ang 10 Commandments Twice Removed at ang ating Bible Study Guide na Explore. Marami pa po ito, kung kayo po ay mahilig magbasa. Kung kayo ay curious din, katulad ni Kuya Eman, ay ipinamimigay po namin ito ng libre. I-comment lamang po kung gusto nyo ng mga librong ito, I want the book sa ating comment section, o di kaya naman tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rax! Yes, bago po tayo magpatuloy o bago magtapos ang ating programa, batiin ko po muli si Ma'am Daisy Riva. Sabi niya, watching po, inaanak ko yan. Go anak Emma, na yan, sabi niya. At kay Sir, Ma'am, ano ba to? Ruby Rose. Ayan, Ma'am Ruby Rose Lebaste. Good evening to all watching now in Nauhan, Oriental, Mindoro. Hello po sa mga taga Nauhan, Oriental, Mindoro. At kay Ma'am Odette Acoba from Manila Center, sabi niya, God uses ordinary people kung tayo ay magpapagamit. Like Brother Eman, Jesus used him. Praise God, Brother Eman. Jesus used you in simple way. Amen po. And also, gusto ko lang din pong batiin, Ma'am, Sister Gloryvic Gonzalez Omaliao. Hello po sa mga Omaliao family na nakikinig at nanonood po sa mga oras na ito. DJ Lou. Ayan, nandito rin po si Ma'am Bia Diona Bing. Ayan, nag-heart siya. Nandito rin po si Ma'am Girly Manuel Samson. We are blessed to see our member shared his journey with the Amen. Lord. Ayan, nandito rin po ang inyong anak, si Leah Quinto. Love you, Mommy and Daddy. Ayan, nandito rin po si Sir Ronel Nepomuceno. And meron ulit siyang sinabi, Mommy, Daddy, gusto ko na mahuwi? Ano ba ito? Ayan, okay. Nakakatuwa sila. Talagang ginawa nilang conversation itong ating comment section. Oo. Ayan. Dito natin makikita kung gaano talaga sila ka-supportive kay Kuya Eman. Totoo. At also kay Sir Ronel Nepomuceno. Ayan, hello din po sa inyo. Ayan, so ngayon, DJ Lou, atin ang ipagpatuloy yung ating kwentuhan. So ngayon, Kuya Eman, gusto din naming malaman, sino na si Kuya Eman after niyang ma-encounter o makilala si Kristo sa kanyang buhay?
ako na po yung ano na ba? Sige, go. ano, parang mas okay na po sa akin mas okay po sa akin yung mag-reach sa ibang mga tao at mag-share ng tungkol kay Jesus. So, kasi dati, ako mag-reach ng tao, tas tara, laro tayo Dota. Ngayon, hindi na. Mag-reach na ng tao, tapos i-share na si Jesus. Wow. Amen. Kung dati ang mga inaakay niya para may kalaro siya, no? Pero ngayon sabi nga yung mga inaakay niya yung mga tao na nangangailangan din na makilala yung Panginoon sa kanya. Kanina narinig ko backstage, no, Oo, DJ yun Lu. nga sasabihin Oo ko. nga na I think dun sa journey niya ng conversion story niya, hindi lang yung girlfriend niya at yung mother niya yung na-convert. Sige, baka gusto mo ikwento, Kuya Emma, may time pa tayo. So, yun, na ano ko rin po, na-sharean ko rin kasi yung dalawa kong kapatid, tapos pati rin po yung stepfather ko. So, lahat po sila na baptized. Although, iba-iba po yung, yung year, pero lahat naman po sila na baptized. Tapos, after po nun, na-feature po kami sa Centralite Magazine ni Brother Johnson po. I see. Nabanggit mo yung stepfather mo, pero Apo. would you mind sharing yung sa father mo, kumusta naman? Yun po kasi ang father ko po is talagang kung anong religion siya pinanganak, ganun po siya mamamatay. Ganun po talaga siya. So, hindi ko na po pinilit. Oo. Pero nag-try ka na i-share din sa kanya yung truth. Yes po, opo. Ipag-pray mo lang. Apo. Hindi ba yun, Kuya Emma, naging parang hadlang o naging wall sa relationship mo sa father mo? Hindi naman po kasi ang father ko naman po nakakaunawa. Nakakaunawa naman po siya. Pero yung sa kanya na lang po. Ganun po siya. So how do you feel that, Kuya Emma, na-convert yung kapatid mo, na-convert yung asawa mo, tapos yung mother mo, yung stepfather mo, pero may natitira pa yung father mo. So, ano yung nararamdaman mo o ano yung mga ginagawa mo ngayon for him? Siyempre, ang nararamdaman ko sa kanya is siyempre malungkot kasi nandito na yung ginto, di mo pa kinukuha, parang ganon. So, pinagpe-pray ko na lang. Siguro, hindi pa ngayon yung time, baka meron siyang appointed time na inilaan ng Panginoon para sa kanya. So, pinagpapasa Diyos ko na lang po. Amen. Nakakatuwa, no? Yung sabi niya na, maybe hindi pa ito yung appointed time niya, pero pinagpipray niya na one day, no, kasama na din niya yung father niya sa Amen. faith na ito. Nakakatawa. DJ Lou. Ayan. So, nabanggit mo nga kung sino ka na ngayon nung na-encounter mo si Christ. Ngayon naman, anong commitment mo ngayon sa ating Panginoon? Yun, magdala pa ng mga, kung kaya kong makapagdala pa ng mga kabataan, syempre sa tulong ng Panginoon, magdala pa ng mga kaluluwa sa kanyang paanan, at syempre, maipaliwanag yung Bible prophecy sa iba kasi doon ako na-convert, syempre. Gusto ko rin makita nila kung ano yung beauty ng Bible prophecy. Kasama mo ang wife mo na mag-ministry ngayon, no? Yes po. Nakakatuwa naman. Siya po ang taga-awit. Wow. Perfect talaga yung kanilang combination. Perfect May preacher. combination. Yan. Oo, may preacher na may appeal song pa. Oo. Talagang, ewan ko na lang kung hindi ka pa mapakonvert niyan. Diba? So, nakakatuwa kasi DJ Lou na nakita natin how the Lord works sa buhay nila and kung paano din ginamit yung conversion story niya to convert other people. Hindi para maging miyembro ng isang simbahan, kundi makilala at malaman talaga kung ano yung tinuturo Yes. ng Biblia. Kaya, ano man yung religion mo, kumbaga, itong mga napapakinggan natin sa station na ito, sa radio station na ito, ay for everyone po. No, it's for free, for everyone, ano man pong estado nyo, ano man pong relihiyon nyo, ay para po sa inyo, para po sa ating lahat ang mensahe nito. Dahil Yes. lahat po ng mga binabahagi po namin dito na napapakinggan po ninyo, ay talagang galing lamang po sa Biblia at Biblia lamang po. Amen. So ngayon, Kuya Emma, no, ito yung ayaw namin yung pagtatapos eh. Yes. Pero kailangan talaga nating magtapos. Pero syempre, bago tayo magtapos, ano ba yung nais mong ipabaon sa ating pong mga ka-TikTok na nakikinig ngayon? So, ang masasabang sa mga nakikinig po, ang gusto ko lamang po iparating sa inyo is makikita po sa Hebrews chapter 13, chapter 3 verse 15. Ang sabi po doon, if you hear His voice today, don't be stubborn like those who rebelled. Ibig sabihin,
kung narinig po na po natin ngayon ang boses ng Panginoon, wag na po tayong maging hardened. Wag na po natin tigasan ng ating puso. Amen. Ayan po. Totoo. Ikaw, DJ Lou, ano yung naging baon mo sa kwento ni Kuya Eman? Yung curiosity talaga natin, DJ Rock, no? Minsan, yung curiosity na yon gagawin ng Panginoon na way para mas mapalapit sa Kanya. Ano, ang sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." At saka, siguro, kaya marami rin siyang naakay, no, sa paanan ng Diyos. Kasi hindi lang sa mga pinipreach niya, hindi lang dun sa kanyang mga natutunan na i-share, pero isinasabuhay niya yung faith niya. Kasi kung minsan, di ba, doon ka naman mas mapapa-oo o mapapasunod kapag nakikita mo yung tao na isinasabuhay yung sinasabi niya. So yun, totoo. sana maging ganun po tayo na kung ano yung alam natin tungkol sa Bible. Hindi naman sinasabi na perfect, no, na 100% sumunod. Pero sana kung ano po yung sinasabi natin, natin siya maisabuhay. Ayun lang, DJ Rock. Amen. May nagpapabati pala dito bago ka makalimutan, si Sister Jai ng Amadeo Church. Hello po kay Ma'am Jai ng Amadeo at sa mga taga Amadeo po na nakikinig din po sa atin. May comment siya, sabi niya, ganyan talaga pag mahal mo ng totoo ang isang tao. Yes. Totoo po yan. No? Maraming salamat po, Ma'am Jai, sa pakikinig po sa atin. And ako, DJ Lou, yung naging baon ko talaga sa kwento ni Kuya Eman is that ano talaga kumbaga, pag nakita mo talaga yung truth, pag alam mo yung pangangailangan mo talaga, when you are really uhaw at gutom ka sa katotohanan, talagang the Lord will make a way para matagpuan mo yung hinahanap mo. Yes. And it's, kumbaga, nakakatuwang isipin na nung natagpuan to ni Kuya Eman, talagang no turning back. Kahit na nakaranas siya ng persecution sa dati niyang church, o Yes, kumbaga yung ganong klase ng treatment, ay nagpatuloy pa rin siya na talagang hanapin kung ano talaga yung katotohanan. Hindi siya na-discourage, hindi siya nasaktan siguro, oo. Pero at the same time, nakita natin yung talagang eagerness niya and yung passion niya na talagang gusto ko talaga malaman. At andun yung, alam mo yun, yung init, kumbaga yung fire sa Apoy. puso niya. Di ba na nag-aalam talaga na hahanapin ko to. Nakakatawa, sabi nga niya talagang nag-sketch pa siya para mahanap yung church. So nakita natin yung effort niya. At the same time, nakita din natin yung effort din ng Panginoon. At kumbaga, they met halfway eh. Nagtagpo talaga sila. And yun, sabi nga din ni Kuya Eman, yung share niya na pabaon na kung naririnig daw po natin yung truth, kung alam po natin yung katotohanan, ay wag po nating patigasin yung ating pong mga puso. Dahil alam po natin na ang ilan sa atin, alam natin ang katotohanan, alam natin yung tinuturo ng Biblia, pero ginagawa pa din natin yung kabaliktaran o salungat sa alam nating tama. 'Di ba? Kaya I hope and I pray po mga ka-TikTok sa mga nakikinig po sa atin ngayon, maybe tayo po ay mga Kristiyano o hindi pa Kristiyano at narinig po natin yung kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ni Kuya Eman at ng iba pa pong mga naging guest natin. Nawa po ay maging aral po sa atin na we know that we are living in the last days. Yes. Nasa kahuli-hulihang panahon na po tayo. Hindi po natin alam kung pagtulog natin bukas, magigising pa tayo. Oo, Kung totoo may yan. pagkakataon pa ba tayong maitama yung mga pagkakamali natin, maitama yung buhay natin. Nawa yung chance na meron po tayo na binibigay ng Panginoon, wag po nating sayangin. Wag po nating i-take advantage yung katotohanan na meron po tayo. Kundi Amen. sundin po natin at isabuhay din po natin. No? Sabi nga po, Yes. knowing at the same time, ay gawin din po natin yung alam din po nating katotohanan. Tama. Yes. Ayan, dami nagko-comment dito sa atin. Kaya Oo sabi nga. ni napapa-amen si Ma'am Teresita Galapon. Ayan, at si Sister Glory Vic, ayan, sabi niya, amen din daw po. At kay Gordula Wena, amen din po. At kay Ma'am Josephine Casido, good evening din po sa inyo. At sa iba pa pong mga na-bless at nag-heart, nag-amen, at na talagang na-bless po sa ating pong kwento. Yes. DJ Lou, baka may gusto ka pang idagdag bago tayo magtapos. So far, wala naman DJ Rock, ano. So, gusto ko lang pong magpasalamat sa ating mga listeners ngayong gabi, no. Sana marami kayong natutunan. At syempre, ang gusto naman natin dito sa ating programa ay talagang maisabuhay natin,
maisabuhay natin yung mga natututunan natin. Ayan, DJ Yes, Rap. ayan. Kaya kay Ma'am Erlinda Basilisco, ayan, amen din daw po. So muli, maraming salamat DJ Lou sa pagsama Yes, sa akin. At kay Kuya Eman at sa iyong mga kaibigan at kapatiran na kasama din dito sa studio. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating pong mga ka-TikTok, sa Facebook, sa YouTube, at sa Team Bahay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. At patuloy niyo po rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing luwalhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ako naman po si DJ Rock na nagpapaalalang rararara, kirawad man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.